may sahuran na naman, pero alam ko naman, umuwi na naman ang ating mga sahod sa Pilipinas. O di masaya na naman ang ating mga family. Ayan. Last Sunday, naganap po ang ating 20th anniversary ng PhilCS. Hallelujah. Sino po dito yung mga, kumbaga, nasa honeymoon stage pa ng ating anniversary last Sunday? Napanood ko po siya online dahil on call po ako sa ating ministry last Sunday. Pero iba talaga ang dating ng preaching, yung message ni Pastor Yang. And yung pagbaba, ang nadatnan ko na lamang ay yung nagde-declaration na. And naramdaman ko talaga yung pagyakap ng pagyakap ng banal na espiritu sa akin dahil ako po ay may pinagdadaanan din last week. Talaga namang bumuhos ang presensya ng Panginoong Hesus kahit online man lang, kahit sa online. Mas lalo pa sa inyo na nandoon kayo at lumapit sa pulpito. Di ba? Kakaiba talaga ang presensya ng ating banal na espiritu. At ang sabi nga ni Pastor Yang, keep the burning fire and the fire keep burning you. Yun ang sabi ni Pastor Yang. At ang sabi ni Pastor Yang, dapat tayo, ang apoy ay ibinigay na sa atin ng ating Panginoon. Ang gagawin natin, kailangan nating pagsumikapan na laging umaapoy. Ang apoy na yon sa ating mga puso. Ate Emily, hindi keep the iron burning. Usapang fire talaga namang yatang itong week na ito. May nasunog ang dami sa plancha, yung adobo nasunog din. But most especially, keep the burning sa ating Panginoong Jesus. At ang sabi ni Pastor Yang, i-honor natin ang ating Panginoong Jesus. I-honor natin ang ating Panginoon. Honor the Holy Spirit and open heaven happens with all three. Amen. Amen. At dahil tayo po ay nasa open heaven na, ano ba yung mga aasahan natin? At yan ang ating aalamin sa tanghaling ito. Ang title po ng aking mensahe sa tanghaling ito ay Yes and Amen. Sabay-sabay natin sabihin, Yes and Amen. 2 Corinthians 1:20, for all God's promises have been fulfilled in Christ with a surrounding yes, and through Christ our Amen, which means yes, ascends to God for His glory. Amen. Basahin po natin sa Tagalog. Sapagkat kay Kristo ang lahat ng pangako ng Diyos ay palaging oo. Dahil dito, nakakasagot tayo ng Amen sa pamamagitan niya para sa ikaluluwalhati ng Diyos. Amen. So ang yes, ibig sabihin sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, tiyak ang lahat ng pangako ng Diyos ay walang pasubali. Ito ay kanyang ipagkakaloob. Amen. Ang amen ay galing sa Hebreyong salitang nangangahulugan ng tunay, naway mangyari o matatag. Ito ay isang pagpapatibay o pagsang-ayon sa katotohanan ng sinabi. Kaya sa madaling salita mga kapatid, ang yes and amen ay nangangahulugan ang lahat ng pangako ng Diyos ay matutupad at maaasahan. At pagtitibayin natin ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Kaya mga kapatid, ang karakter ng ating Diyos ay hindi tulad ng tao na magsisinungaling o kaya ay magbabago ng isip.
Ang mga pangako ng ating Panginoon ay matatag at hindi matitinag at hindi nag-aalinlangan. Amen! At sa bawat pangako ng ating Panginoong Diyos ay nagkakatotoo sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Every promise God has ever made finds an ultimate yes in Jesus Christ. He is the perfect fulfillment of all God's words. Amen. So ano ba yung mga pangako ng ating Panginoon na kanyang tinupad sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus? Una, kaligtasan sa pananampalataya sa ating Panginoong Hesus. Romans 10:9, sapagkat kung ipapahayag ng iyong mga bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya'y muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Amen. Number 2, kapatawaran sa ating mga kasalanan. Sa Acts 13:38, ang sabi dito, kaya nga mga kapatid, ipinapaalam namin sa inyo na sa pamamagitan ni Jesus ay pinapahayag sa inyo ang kapatawaran ng mga kasalanan sa pamamagitan niya. Ang bawat isa na nananampalataya ay pinapalaya mula sa lahat ng kasalanang hindi kayang alisin ng kautusan ni Moses. Ano pa? Eternal life. John 3:16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. At marami pang mga pangako ang ating Panginoong Hesus sa marami pang pangako ang ating Panginoon sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. From Genesis to Revelation, maraming pangako ang ating Panginoon. Kaya tayo na mga believers, ang ating tugon sa mga pangako ng ating Panginoon ay isang malakas na Amen. Iayos natin ang ating mga sarili sa bawat pangako ng ating Panginoon. Sapagkat hindi nagdadalawang isip ang ating Diyos na ibigay sa atin ang lahat ng kanyang mga ipinangako, sapagkat yung kaisa-isang anak niya ay ibinigay na niya sa atin. Amen? So bakit nga ba yes and amen sa pangako ng ating Panginoon? Because God is good. Amen. James 1:17, every good gift and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. Amen? Ang Diyos ay hindi nagbabago sa kanyang katangian, sa kanyang pagka-Diyos, sa kanyang mga layunin, sa kanyang mga pangako at mga biyaya sa ating mga buhay. Kaya lahat ng mga gandang bagay, mga perpektong bagay sa ating mga buhay, lahat yan ay bigay ng ating Panginoon. Binibigyan niya tayo ng katalinuhan, binibigyan niya tayo ng kaalaman, kalakasan. Kaya nandito tayo ngayon sa Singapore. Dahil may layunin ang Panginoon sa ating mga buhay. At ano yung layunin na yon? Yung makilala natin mismo ang ating Panginoong Hesus. Yan ang sagot sa mga pangako ng ating Panginoon. Pawang kabutihan ang nais ng Panginoon sa ating mga buhay. Ang sabi nga niya sa kanyang mga salita, kung yung masasamang mga magulang na kaya niyang magbigay ng mabuti sa kanyang mga anak,
Ano pa kaya ang ating Diyos Ama sa langit na kaya niyang magbigay ng mabuti sa kanyang mga anak na humihingi? Amen? Amen. Number 2, merciful and gracious. Psalms 103 verse 8. The Lord is merciful and gracious, slow to anger, and abounding in steadfast love. Amen. Nararamdaman po ba natin ito sa ating mga buhay, mga kapatid? Alam natin na pag tayo ay nagkakamali, hindi pwedeng hindi natin alam. Sapagkat nananahan ang banal na Espiritu sa ating mga buhay. Maliban na lang kung wala pa yung banal na Espiritu sa inyong mga buhay. At patuloy tayong nagkakamali dahil walang perpekto sa mata ng ating Panginoon. And yet, He still forgive us. Amen. Dahil sa ginawa ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Hindi natin natitikman ang kanyang galit, ang kanyang puot. Hindi masukat ang ibinibigay na pasensya ng Panginoon sa atin, mga kapatid. Pag tayo ay nagkakasala, nasasaktan ang ating Panginoon. Pero patuloy siyang nagpapatawad kung tayo ay hihingi ng taus-pusong kapatawaran sa Kanya. Patuloy nating nararanasan ang mga bagay na hindi natin deserve. Yung increase sa mga sahod natin, September na bukas, burn na. So malapit na naman ang mga pabonus ni Amo. Sana ako din. Amen. Mga kasagutan sa ating mga panalangin. Mga kasagutan sa ating mga pangangailangan. Kagalingan, salamat sa Panginoon, Powerhouse Team, Prayer Warriors, at sa mga nag-message sa akin ng declaration ng kagalingan, salamat sa inyong lahat. Salamat sa Panginoon. Ako ay kanyang pinagaling. Tuesday afternoon, sabi ko, masama ng pakiramdam ko. Sabi ko, ayoko na ipagpaliban yung pagtayo ko sa harapan. Salamat, Itay Leo, talagang itinayo niya ako noong third Sunday. Dapat ako yung magpipreach. Pero sabi ko kay Inay, kayo po muna. Talagang yung aking puso ay hindi okay. At ayokong tumayo dito sa pulpito nang may dinaramdam na gano'n. At salamat sa Panginoon. Sabi ko nga nung ating anniversary, naramdaman ko talaga yung pagyakap ng banal na Espiritu dahil nawala yung joy na meron ako sa aking puso. Na naginip ako kagabi. Yung gold na hikaw, yung gold na kwintas, nahanap ko daw dahil nawawala. Sabi ko, Lord, salamat yung joy. Nahanap ko na sa aking puso. Napakabuti ng ating Panginoon. He is gracious. He is merciful sa ating mga buhay, mga kapatid. At ipatuloy niyang ipinagkakaloob ang ating mga minimithi sa buhay sapagkat siya ay isang mabuting ama sa bawat isa sa atin. Amen. Amen. And number 3, God is faithful. Hebrews 10:23. Let us hold fast the confession of our hope without wavering. For He who promised is faithful. Amen. Amen. Kaya tayo mga kapatid, makakaasa tayo na sa ating pagtitiwala, sa ating pananampalataya ay may kasiguraduhan at panghawakan natin na tapat ang ating Panginoon sa atin. Amen. 2013 mga kapatid, nag-decide din po ako. 2012, I was baptized. And 2013,
Sa taong ngayon, doon ko nalaman kung gaano ka-importante yung talagang magkaroon ka ng personal na ugnayan sa Panginoon. Kaya nag-desire ako na sana, Lord, ang aking mga kapamilya din, ganon din, makatanggap sila sa Panginoon. And it started 2016. Inuumpisahan na ng Panginoon yung pangako niya sa akin. 2013 ang sabi niya sa akin, sabi ko sa Panginoon, Lord, ang aking mga pamilya, ang sabi ng Panginoon, ako ang bahala sa pamilya mo. Sumunod ka lang sa akin. Mahalaga ang pagsunod sa mga salita ng Panginoon, mga kapatid. Sapagkat siya ay tapat sa ating mga buhay. At hindi ko akalain na sa pag-uwi ko last June, ako yung magbabaptize sa aking tatay. Sabi ko, Lord, ginawa mo akong pastor para mabaptize ko yung tatay ko. Kasi yung church namin doon, hindi sila katulad ng ating church dito na very eager na mabaptize yung mga hindi pa nabaptize. And I thank God sa ating kongregasyon na ito. Pastor Hazel, maraming salamat. Sa ating mga itay, Pastor Leo, Pastora Blessing, Itay Henry, yung mga itinatanim nila sa ating mga puso, wag nating babaliwalain. Lagi nating dalhin sa ating mga buhay. Lakaran natin yung mga sermon talaga tayo. Sermon talaga eh. Diba? Pero ang sermon, yung mga ipinapahayag nila sa atin, pakinabang, diba, sa ating buhay, sa buhay ko, pakinabang. Pero yung si Pastor Hazel, nung dandun pa kami sa Tiwan, pag nag-sermon yan, talaga namang warak na warak ka. Yung akala mo, pagpasok mo sa simbahan, buong-buo ka. Pero paglabas mo, durog na durog. Pero binubuo ng Panginoon. Yes, totoo talaga. Kailangan makonvict ka ng mga salita. Otherwise, hindi ka mababago. Amen. Amen. Ito rin yung pag-uwi ko na nagkaroon kami ng time ng aking family. We sat down together sa isang lamesa. Kompleto kami. Pinangunahan namin ng aking kapatid. Nag-lead kami ng worship. Nagbahagi kami ng mga ginagawa ng Panginoon sa aming mga buhay. And you know what? Nakita namin sa mga mata ng aming mga magulang yung amaze nila na ganito na yung mga anak namin. Dati Tom and Jerry din kami ng aking kapatid talaga eh. Pero ngayon ay naglilingkod na sa Panginoon. Sabi ko nga noong nandun kami sa simbahan, first time ko din, personal na nag-message ako sa aking tatay sa Father's Day. Ang sabi ko, Tay, wala kaming maibibigay na kayamanan sa'yo. Hindi namin lahat maibibigay yung marangyang buhay sa'yo. Pero yung makita mo kami nagsisilbi sa Panginoon, eto, yung kaya naming ibigay. At nasabi ko first time na mahal ka namin. Kaya talagang yung open heaven na team natin sa ating anniversary, talaga namang ibinukas ng Panginoon sa buhay ko. Maraming salamat talaga. Kaya pagka ikaw ay punong-puno ng pasasalamat, hindi mo ma-contain sa iyong puso. Sabi ko nga, Lord, hindi mo na ako kakanta kasi baka mamaya atakihin ako ng ubos sa harapan. Pero hindi mo mapipigilan ang sarili mong kantahan ang Diyos sapagkat napakabuti at napakatapat ng ating Panginoon sa ating buhay. Amen? Amen. Hallelujah. He who promised is faithful. Ang sabi sa lyrics ng isang kanta, what a faithful God have I. He is faithful in every way. Amen. Amen. At sa ating conclusion, mga kapatid, Jeremiah 29 verse 11, Psalms 91, Psalms 23, Lamentations 22 to 23,
Ito yung mga pangako ng ating Panginoon na lagi kong pinanghihinawakan. Declaring every day sa aking buhay, naglilinis ng kubeta, naglalaba. Salamat sa Panginoon na i-memorize ko itong mga verses na ito. Talagang diniser ko siya sa buhay ko, sa buhay ng family ko, and even sa ating 12:30 meet-up family. Alam kong bawat isa sa atin, meron tayong mga pinanghahawakang pangako ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Otherwise, wala kayo ngayon dito sa tahanan ng Panginoon kasi hindi nyo kailangan ng pangako niya. Trust His yes sa ating mga buhay, mga kapatid. Kahit minsan hindi natin maintindihan yung kanyang mga kaparaanan, magtiwala tayo. Minsan may mga nakakausap ako sa inyo, masakit sa dibdib pagka naririnig ko yung mga kwento ng inyong mga buhay, yung mga pinagdadaanan ng inyong mga pamilya, kasi dumaan din ako sa mga pagsubok na ganyan. At minsan matatanong mo ang Panginoon, nasaan na ba yung mga pangako mo sa buhay ko, Panginoon? Nasaan na ba yung mga promises na panghahawakan ko sana? Nasaan na yung mga kagalingan, yung mga provision, yung mga favor, Lord, yung restoration ng mga broken relationship? Nasaan na ba, Panginoon? Ipagkakaloob yan ng ating Panginoon sa tamang oras, sa tamang panahon. Sa Jeremiah 32 verse 27, ang sabi ng ating Panginoong Hesus, ako si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang bagay na mahirap sa akin. Wait patiently in His time. He will make all things beautiful, mga kapatid. And as the open heaven opened for every one of us. Amen. Yung mga declarations na tinanggap natin last Sunday. God says yes, and we say amen. In Jesus' name, for God's glory. Amen? Maraming salamat po sa inyong lahat. Tinatawagan ko na po si Pastora Hazel. Salamat, Pastor Thank you po. Ang galing. Naisip ko lang na kung nag-stuck sa atin yung nawawala pala yung joy. Kung papayagan nating mawala yung joy, nawawala talaga. Yeah. Alam niyo ba, habang sinasabi niya yon yung mga lahat ng sa akin, I can relate. Hindi ako parang tumirang na bubble na hindi nasasaktan, hindi nasusubok, hindi na-challenge ang aking faith. Pero doon, nagbubunga ang bunga ng banal na spirito. Amen. Hindi magbubunga ang bunga ng pag-ibig kung walang umaaway sa inyo. Hindi niyo matututunan kung ano pa ang itsura ng bunga ng pag-ibig. Eh sa panahon nang may nagagalit sa inyo, nililimba kayo, sinisiraan kayo, hindi kayo naiintindihan, na may misrepresent. Hindi tunay na magbubunga ang joy kung walang kalungkutan. Yeah, true. Kasi ang joy is birthed from within through the Holy Spirit. Yeah. Hindi magbubunga ang tunay na kapayapaan kung walang kaguluhan sa paligid. Kaya nga, we can remain and choose to stay at peace even in the midst of chaos. Kaguluhan. 20 lang ang pinabaho ni Mama. Ang Pilipinas. Kung kayo lalapit kay Karen, pakiusap ko lang. Ba't may bilis? Hindi siya ang source ninyo. Si Lord ang source Ang ninyo. haba ng Amen. Sabi, gusto ko sana sabihin, wag mong i-announce. Enough. Wag mong i-announce. Because people's Yeah. tendency is to look to the person. We should keep our eyes on the Lord. Amen. 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 So His promises are yes and amen. Amen. Ano ibig sabihin ng amen? Sumasang-ayon sa gusto ng... So be it. Mangyari nawa! Amen. Siya nawa! Amen!
Amen. Ako ng Diyos. Amen. Nanatili tayo. Yan ang matatag. We are persevering, enduring until the end. He who endures until the end, yan ang sabi ng talata, shall be saved. Amen. Wala sa ekonomiya natin ang nag-give up. Amen? Amen. Wala sa ating bokabularyo ang sumusuko. Kapag lalo tayong nasusugatan at lalo tayong dumudugo, bleeding, ganun ang sundalo, lalong lumalaban. Naalala ko noon, sabi ko sa kaaway, niyayamot mo ako. Hindi to tao ganyan ang ginagawa mo sa akin. Magtatanim ako lalo na simbahan. Yun ang balita ko. Yes. Guloy ng buhay ko, magtatanim ako na simbahan. Magkakasimbahan dyan. Hindi dahil ako'y kaya niyang ibagsak. Lalo akong tatayo. I will be a threat to the kingdom of darkness. Amen. Because the Lord in me fought on the cross. Hindi baliwala yung binigay niya yung buhay niya, tapos wala tayong tagumpay. Hindi baliwala yung tugo niya, dumanak doon, nag-hirap siya, tapos wala tayong tagumpay. Nililibak natin yung ginawa ni Lord doon. Yeah. Hindi walang kapangyarihan yan, may kapangyarihan yan. Kaya kahit sumuong tayo sa panganib, kahit nakatayanin natin doon, iaalay natin ang buhay natin. Kasi may nauna na. Amen. Iminotin sa atin. Yes. Sacrifice. Tumunog mo na ba? Di pa. Masakit na pang balakang. Medyo. Ano na ba papunta ng simbahan? Ay, di pa pa. May tubo na ba sa inyo? Wala. Tapos konting sakit ng ulo, ayaw magsimba. Aray. Konting may nakagalit sa ni Lord, tsaka naku, bahala ka na muna dyan. Hindi na kayo muna friend. Unfriend mo, nakatagal ang pinagdadaanan. Hindi yan ekonomiya ng langit. Hindi yan. Amen. Sasabihin na naman ni Pastora Jocelyn, warak na. Warak na naman kasi di ba yung pinapamuhay natin yung sabihin? Amen. Yeah. Parang may nararamdaman ko. Apollinario Mabini, Andres Bonifacio, at na mga tao. Napakabuti ng Diyos. Amen. Napakabait ng Diyos. Salamat, Lord. May kasaganahan sa Diyos. Amen. May Amen. kagalingan sa Diyos. Amen. May kalakasan at kagalahan sa Diyos. Amen. Kaya bawat bagsak nun, amen talaga yun. Yes and amen yun. Kasi so be it sa buhay ko. Mangyari nawa sa buhay ko. Amen. Amen. Siya nawa. Amen. Mangyari nawa. Amen. Amen. Praise the name of the living God. Lord, your presence is here. And we are grateful people. Salamat, Lord, sa mga naglingkod, nag-volunteers, yung anniversary, nagbigay ng mga panahon sa practices, umawi, tumulong sa pagbibilang, tumulong sa ushering, lahat ng mga ginampanan, Lord, ng aming mga kapatid. Ikaw ang Amen. You are the rewarder. Amen. I thank you, Jesus, for the wealth of experience you have brought us into for many years, 20 years. Magaganda at hindi kagandahang mga karanasan, pero nagbunga ito sa amin ng pag-ibig, nagbunga ng kagalakan, nagbunga ng kapayapaan, kahinahunan, pagtitiis, Lord, true endurance, birth from the Holy Spirit. We bless you, Jesus. Patuloy Yes, po kami Lord. gamitin, Panginoon. Amen. Patuloy namin inilalaban ang aming mga isa. Ikaw lamang ang marapat dapat, Lord, ng aming paglilingkod, ng aming pagsampa. Salamat, Jesus. Pinaghihirap mo kami. Hindi nasusukat sa laman ng aming mga ATM. Hindi nasusukat sa hawak naming pera.
Subalit, Lord, ikaw ang aming tunay na yaman sa puso namin. Mayaman kami sapagkat sumasa amin ka. Masasabi namin may kagalakan kami na hindi ka ay sumasa amin. Higit sa sapat, nalaman namin, hawak mo ang aming kamay. Higit sa sapat, nalaman namin, pinapakmuran mo kami, iniingatan mo kami at ang aming pamilya. Amen. I release your blessing over this congregation. Weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Amen. Thank you for your new mercies every day. Thank you, Jesus. Lord, ang mga may kahilingan sa kagalingan, salamat binayaran mo. Amen. Pagalingan namin. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat, Lord, sa lahat. Sa lahat. Ang biyaya mo sa amin. We are grateful people. Amen. And we will fix our eyes on you. Amen. Yes, The Lord. Lord bless you. The Lord keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you His peace. Thank you, Lord. Amen. God bless you. Praise the Lord. Amen. Ang sarap umuwi ng merong baon na madadala natin.